So ito na mga kapatid, naku po, bansang China may babala po mga kababayan dito sa ICC na kung saan mga kapatid ay siya pong nagpadampot kay former President Duterte. Kumbaga mga kababayan, to the rescue ang bansang China dito kay Tatay Digong, kaya tinitreten ngayon ng bansang China mga kapatid ang ICC. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik po para sa panibagong update. So ito na nga mga kababayan ang balita na ating nasagap ngayon. Sabi dito mga kapatid, China warns ICC against politicization and arrest of Duterte. Kumbaga mga kababayan, para sa bansang China, pamumulitika daw yata to mga kapatid ang ginagawa ng ICC dito sa kanilang ginawang pag-aresto kay former President Duterte. And masasabi ko mga kababayan, parang iisang tunog ng sila ni Digong, kasi itong si Digong mga kababayan, ganon din yung kanilang stand mga kapatid. Pinupolitika di umano sila ng administrasyon ni Marcos, kung kaya tawag dito, pinahuli si Digong dahil isa daw sa mga dahilan dito mga kababayan, ayon nga kay Duterte mga kapatid, gusto daw pigilan ng Marcos administration itong pagtakbo ni Inday Sara sa 2028 national elections. Nako, grabe na talaga mga kapatid. Dito natin makikita mga kababayan na iisa lang po ang sinasabi ng bansang China at nitong ni former President Duterte, at isa na rin itong patunay mga kababayan na maka-pro-China at may malalim talaga na ugnayan itong si Tatay Digong at itong bansang China. Sabi dito mga kapatid, China on Tuesday warned the International Criminal Court against politicization and double standard after former President Rodrigo Duterte was arrested in Manila by police acting on a warrant tied to his deadly war on drugs. So yun po yung sinasabi ng China mga kapatid. Alam nyo, sa nakikita ko dito mga kababayan, kaya nag-react ang bansang China mga kapatid dahil wala na po silang ibang pwedeng maging manok dito sa loob ng ating bansa mga kapatid, na kasing lakas ni former President Duterte ang impluwensya. Tanging si former President Duterte lang mga kababayan ang bukod tanging pwedeng maging manok ng China dito mga kapatid sa loob ng ating bansa, dahil si Duterte lang din naman ang may kakayanan mga kababayan na baliktarin ang katotohanan patungkol nga dyan mga kapatid sa issue ng West Philippine Sea. Di ba nga mga kababayan, ayon sa claim ni Digong, yung West Philippine Sea na yan or yung South China Sea na yan mga kapatid, kaya daw yan tinatawag na South China Sea dahil pagmamay-ari po yan ng bansang China. Gamit ang impluwensya ni Duterte mga kapatid, napapaniwala nila ang ibang mga Pilipino na di umano kaya daw yan tinatawag na West Philippine Sea na South China Sea dahil sa China daw yung nasabing area na yan mga kababayan, na kung saan dyan po natin makikita yung tinatawag na West Philippine Sea, di ba? So ngayon mga kababayan, without Duterte mga kapatid, mahihirapan po ang bansang China na ipagpilitan sa ating mga Pilipino yung kanilang maling naratibo. Dahil mga kababayan, si Duterte lang ang may kakayanan mga kapatid na lasunin ang utak ng mga Pilipino. Di ba? Kaya itong bansang China mga kababayan medyo nasaktan din nasaktan din sila sa nangyaring pag-aresto kay former President Duterte dahil wala na silang ibang pwedeng makitang politiko dito sa Pilipinas mga kababayan na kasing tapang po ni former President Duterte na kayang ipaglaban itong mga maling claims ng bansang China dito sa loob ng ating bansa. Di ba? Kung titingnan natin mabuti mga kapatid, si Duterte talaga ang ang nag-impluwensya sa mga Pilipino para paniwalain ang mga Pilipino mga kababayan na tama itong pinaglalaban ng bansang China. 'Di ba? Si Duterte lang din mga kababayan, bukod tangi ang grupo ni Duterte lang din mga kapatid ang hindi tumutuligsa sa ginagawang pang-aabuso ng bansang China dito sa ating mga kababayan na nagbabantay dyan sa ating teritoryo sa may West Philippine Sea. Grupo lang din ni Duterte mga kababayan ang nagsasabing wala naman daw West Philippine Sea sa international map mga kababayan. 'Di ba?
Kaya itong China mga kapatid, malaking kawalan para sa kanila itong si former President Duterte. Kaya tinitreten nila ngayon mga kababayan ang ICC na oy, magdahan-dahan kayo sa pamumulitika ninyo. 'Di ba? Magdahan-dahan kayo. Hindi maganda yung ginagawa nyong yan. 'Di ba? Kasi yun lang naman talaga ang pwede nilang gawin eh. Ang i-threaten mga kababayan ang lahat ng humaharang sa kanilang mga plano. 'Di ba? Yun lang naman ang kayang gawin ng China. Lahat ng banta sa kanilang plano mga kapatid ay talagang iti-threaten nila yan. Oh. At isa na nga dito mga kababayan ang ICC. Dahil ang ICC mga kapatid, alam naman natin no, na hindi po yan mga China. At may posibilidad din mga kababayan na later on, no, itong si Xi Jinping ay dakpin din ng bansang China mga kapatid dahil sa kanilang maling mga ginagawa, no, lalo na kung itong si Xi Jinping ay gumawa na ng karahasan, no, tulad ng magdeklara ng giyera, 'di ba? So pwede din siyang hulihin later on mga kababayan ng ICC, 'di ba? So ngayon, ang ginagawa ng China mga kababayan is tinutulungan nila si Digong, no? Gusto nilang iligtas si Digong sa kamay ng ICC. Dahil mga kapatid, sa pamamagitan kay former President Duterte, pwede silang magtagumpay dito sa kanilang mga claims na ginagawa sa ating mga teritoryo nang walang kahirap-hirap. Dahil si Duterte lang naman mga kababayan ang nagkukondisyon sa utak ng mga Pilipino na di umano China is a friend mga kapatid. 'Di ba? Si Duterte lang mga kababayan ang may kakayanan si former President Duterte lang ang may kakayanan na manipulahin ang utak ng mga Pilipino patungkol dito sa ipinaglalaban ng bansang China. 'Di ba? Kasi kung wala si Duterte mga kapatid, ang nakikita kong last resort po ng bansang China para tuluyan nilang makuha, maangkin yung ating mga teritoryo including Palawan mga kababayan is idaan nila ito sa giyera. 'Di ba? 'Yun lang mga kababayan, at kung sakaling umabot sa puntong 'yan si Jinping mga kapatid ay nako, baka isa na rin siya later on mga kababayan sa huhulihin ng ICC. Dahil talagang paniguradong magiging madugo ito mga kapatid Sure ako diyan na magiging madugo talaga ang kahihinatnan kung sakaling magdeklara ng giyera si Xi Jinping para lang makuha niya itong teritoryo ng Pilipinas na kanilang pinipilit na inaangkin ngayon mga kababayan, including ang Palawan. 'Di ba? So ngayon, todo suporta sila, todo propaganda na naman sila ngayon mga kapatid tungkol dito sa ginagawang pagdampot ng ICC mga kababayan kay former President Duterte. Nang sa ganon mga kababayan, maiwasan nila yung mga ganong senaryo na kung saan gera na lang ang kanilang last option, 'di ba? Si Duterte kasi mga kapatid, malaking bagay po 'yan. Naniniwala ako na si former President Duterte, malaking bagay po 'yan or may ginagampanan po 'yan na malaking tungkulin mga kababayan dito sa bansang China. Kasi kung hindi pa big deal si Duterte sa kanila mga kababayan, hindi sila maglalabas ng ganitong mga statement. Hindi sila magre-react mga kapatid na oy, magdahan-dahan kayo ICC. Kung wala silang pakialam kay Tatay Digong nyo, walang ganitong reaction mga kababayan na bibitawan ang bansang China. Pero dahil si Tatay Digong nyo ay malaking bagay para sa bansang China, kaya sila nagbibitaw ng mga ganitong statement ngayon sa international media mga kapatid. Naniniwala kasi sila na tanging si Duterte lang ang nag-iisang politiko na sobrang maimpluwensya ang makakatulong sa kanila para maisakatuparan mga kapatid yung kanilang mga hangarin, itong kanilang mga masasamang hangarin sa ating mga teritoryo. Ganon kalakas si Tatay Digong nyo mga kababayan. Masasabi kong matalino talaga itong si former President Duterte mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.